Nagbabalik ang PTV, balita ngayon. Sisimula na bukas sa Regional Wage and Productivity Board ang public hearing para sa panukalang dagdag sweldo sa mga manggagawa sa National Capital Region. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, mayroong isang buwan para maglabas ng desisyon ang Tripartite Board matapos ang kanilang pagdinig. Matatandaang nasa 610 pesos ang daily minimum wage sa NCR, pero isinusulong na itaas ito sa 800 pesos. Samantala, sinabi naman ng DOLE na may iba pang paraan para itaas ang sweldo ng mga empleyado. Halimbawa niya dito ang pagkakaroon ng collective bargaining sa pagitan ng labor union at mga kumpanya. Sa July 16, posibleng mailabas ang resulta ng pagdinig ng Wage Board. Mariing kinondena ng Department of Foreign Affairs ang panibagong insidente sa Ayungin Shoal kasabay ng isang humanitarian missions sa BRP Sierra Madre noong June 17. Git ng DFA, mariing tinututulan nito ang iligal at agresibong aksyon ng Chinese authorities na nagresulta sa pagkapahamak ng mga tauhan at pagkasira ng mga kagamitan ng Pilipinas. Patuloy aniya ang pagsisikap ng bansa para muling buhayin ang maayos na pakikipagdialogo sa China hinggil sa South China Sea. Samantala, umaasa din ng DFA na magiging tapat at responsable ang China sa mga aksyon nito at ititigil na ang anumang agresibong aksyon. Sa ibang balita, nagbitiw na bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC si Vice President Sara Duterte. Ito ang kinumpirma ng Presidential Communications Office. Ayon sa PCO, pasado alas 2 ng hapon nang mag-resign sa miyembro ng gabinete si Duterte. Hindi na nagbigay na rason si VP Sara pero mananatili aniya sa pagsisilbi bilang Vice President. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, gibutyag sa tigdumala sa Davao City Library and Information Center nga niubos sa kapin kun kulang 200 ka mga kliyente ang ilang ginaakomodar nila matag adlaw karong wala nay klase sa mga tulungaan. Busa ginatun-an karon ang pagpalambo silang serbisyo sama sa potensyal nga pag-extend sa weekend hours sa library ingon man ang mga programa sa ilang mga main library ug district libraries nga nahimutang diha sa Kalinan ug Tugbok ug Turil District. Gikan Enero hangtod Marso ning tuiga ana sa average nga 400 ka mga kliyente ang ilang ginaakomodar matag adlaw. Hinuon, giklaro dinhi nga ang rason sa pag-ubos sa ihap sila mga kliyente mao ang off-peak season ug dili ang paggunod sa interes sa mga Davaoenyo. Ginalihok usab sa City Library nga himuon nga accessible among pasilidad sa mga senior citizens kabot makakaton sa paggamit sa social media platforms. Happy naman me sa turnout. However, kani siya manggod mga estudyante ang usually maximize ani nga nag-utilize atong library. Gusto pud na mo unta na ma-emphasize nga ang atong library is open to all people from all walks of life. Samtang ibalik na sa kalasangan ang mga sa mga otoridad ang na-rescue nga adult Everett Scops owl sa Matalam, Cotabato Province nitong milabay nga semana. Sa report sa Community Environment and Natural Resources Office Concenro Matalam, usa ka residente sa Magpet, Cotabato ang nakakita sa mong kwago sa ilang panimalay ug dayon kining gi-report sa Menro. Ang maong hayop dunay sukod nga 20 cm nga gitas-on, 56 cm nga gilapdon sa pako ug dunay gibugaton nga 0.04 grams. Nasaran nga anak kini sa maayong kondisyon ug gibalik na usab kini diha sa kalasangan. Gikonsiderang least concerned species ang maong kwago sa International Union for Conservation of Nature sagad makita sa Bohol, Samar, Biliran, Leyte, ngunman sa Basilan. Ug mao kadto ang mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.